wahlul Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul, kalimutan ko yung ayat to. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul fi 'uqdatil lisani yafqahu qawli. Allahumma hadina wa hdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. So, ang ayat mga kapatid sa panampalatayang Islam ay sinabi ng Allah sa banal na Quran sa Suratul Kahf verse 19. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum. Qala qailun minhum kam labithtum? Qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Qalu rabbukum a'lamu bima labithtum fab'athu ahadakum biwariqikum hadhihi ila al-madinati falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin minhu walyatalattaf wa la yush'iranna bikum ahada. Okay. So, yung aya na ito mga kapatid sa panampalatayang Islam, ito na yung kwento na kung saan ay pagpadala ng isa sa kanila para bumaba mula doon sa kuweba at para bumili ng pagkain. Kasi alam natin for how many years silang natutulog, after na nakagising sila, walang duda ay nakaramdam sila ng gutom, mga kapatid sa panampalatayang Islam. Di ba? Kaya naman, sa aya na ito, ikininto ng Allah subhanahu wa ta'ala yung paggising nila at pagpapadala sa isa sa kanilang mga sarili upang bumili ng tinatawag na pagkain. Now, isa-isahin natin phrase by phrase. So, sinabi ng Allah sa banal na Quran, وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ. Okay, وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ. Okay, actually, tatlong phrase yan eh. وَكَذَلِكَ, sa barakatuh, وَكَذَلِكَ, din ba'athna, din hum. Okay? Yan. Wakadhalika sakahum. Okay, unang-una alam natin yung ibig sabihin ng hum. Ang hum ay okay, sila. Sinong sila na tinutukoy? Okay, ibig sabihin sila yung mga ahlul kahf. Yung mga kabataang natulog sa kuweba. Wakadhalika, ang ibig sabihin ng wakadhalika, ito ay tumutukoy sa kung ano ang naunang aya na konektado sa susunod na aya. Okay? Alam natin, ano bang ibig sabihin na at kung paano namin sila pinatulog, yun na? Parang sinasabi ng Allah, kung paano namin sila pinatulog, itong mga ashabul kahf na ito, at pinangalagaan ng ganito katagal, at sinanhi namin na magising sila, no, mula sa kanilang pagtulog. Ibig sabihin, kung gaano kamangha yung kanilang pagtulog sa napakahabang panahon, kung sino ang nagsanhi sa kanila na matulog sa ganung kahaba, kami rin, which is kami, yung para sa kami ang nagsanhi noon, kami rin ang magsanhi sa kanila na gumising. Yan ang word na, yan ang ibig sabihin ng kadhalika. Okay? Ba'athna, ang ibig sabihin ng ba'athna, mga kapatid, ay, ibig sabihin ay pagbangon. Literally, ang ibig sabihin ng ba'atha, from the word, ba'ath. Okay? Ibig sabihin ng ba'ath ay resurrection. Pagbangon. Nang tunutukoy dito ay paggising. Kasi paano babangon kung hindi naman gigising? Di ba? Ano yan? Zombie? Okay? So, mas malaki, mas komprehensibo ang term na ginamit. No? Kasi paggising, sa Arabic, mayroong word specific sa paggising, which is yung tinatawag na, ano ba? Kung pagtayo. Okay? Ang kum, ibig sabihin ay kama yakumu qaim, ibig sabihin ay pagtayo. Okay? Nasa ayan, di ba? Alhamdulillahilladzi ahyana o ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Ahyana ibig sabihin pagbuhay. Okay, ahya from the word ihya. Okay, ay ibig sabihin pagbuhay. Ang ba'atha,
ay tumutukoy sa pagbangon. Ang tinutukoy sa aya na ito ay ang paggising ng mga Ahlul Kahf, mga kapatid sa panampalatayang Islam. Okay. So, yun. So, ang Allah subhanahu wa ta'ala, walang duda, ang sabi ng Allah, وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ, nang ibig sabihin, binuhay namin silang buo ang katawan, no? Buhok at balat, at walang kulang sa kanilang anyo at pagkatao. Yun ang ibig sabihin nun. No, walang kulang, bagkus na dagdagan pa nga eh. Humaba yung kanilang buhok, humaba yung kanilang biguti, okay, nagiging parang silang nakakatakot yung hitsura. Pero walang nabawasan sa kanila. Buo yung kanilang katawan, yung kanilang mata, hindi sila nabulag, hindi sila nalumpo. No? Mga damit nila, Ustad. Ha? Yung kanilang katawan, kapatid, okay? Siyempre, yung mga damit nila, luma na siyempre. Malinaw, sa habang panahon ng kanilang pagkatulog, mga kapatid. Kaya ito ay pagkatapos ng 309 ilan? 9 na taon. 309 years. And 6 months. Kapatid, mabubuhay ka ng 309 years, subhanallah. Immortal na nila, Ustad. Paniwalang mga Chinese, no? So yun, 309 years silang natulog, na intact, buo yung kanilang katawan at hindi nabawasan. Diba? Ganun ka, nakakamangha. Kaya naman sabi niya, kung paano sila pinangalagaan sa kanilang pagtulog, paano sila pinatulog ng Allah subhanahu wa ta'ala, ganyan din kung paano sila ginising ng Allah subhanahu wa ta'ala buo. Okay? Nang walang tinatawag na sabihin nating kulang. Okay? Sa loob ng 309 years. Ito ang dahilan kung bakit sila nagtanong sa isa't isa. Nung sila'y nakagising, nagtanong sila sa isa't isa. Qala qailun minhum kam labithtum, na sinabi ng isa sa tagapagsalita mula sa kanila, gaano nakatagal tayo na natutulog dito? How many years we've been in sleep? Oh, gaano nakatagal? So, bawat silang tanong, ikaw gaano ba katagal? Ikaw gaano katagal? Nagtanungan sila sa isa't isa. Di ba? Kasi ang alam lamang nila, isang gabi lang. Isang gabi lang. Di ba? Isang gabi lang. Hindi alam na 309 years. Wala silang idea, mga kapatid. Nagkaroon tayo ng idea na 309 years kasi yan ang sinabi ng Allah sa banal na Quran sa atin. Kasi kung hindi sinabi ng Allah, magkaroon ng haka-haka, siguro palagi ko ganito. 1,000 years. Siguro 1,000 years, siguro 5,000 years. So, mali naman. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, what's that o tisa? Hindi sila tumanda. Kasi yun yung nagtatanungan. Oo nga, pero yung kanilang itsura naging katakot-takot kasi nga yung mga buhok nila pati yung pilik mata nila ay luon. Alam mo yun, humaba na ba? 'Di ba? So ganun, pero yung kanilang katawan intact pa rin. No? Intact pa rin, buo pa rin. Okay? So yun nga lang, may mga katakot-takot na kasi yan ay protection sa kanila. Okay? Doon ibig sabihin, gaano na kayo katagal natulog? Kalo labith na yawman o ba'da yawm. Kaya sinabi na ilan sa kanila, sabi naman ng iba, natili tayo rito ng isang araw o bahagi ng isang araw lamang. Biro mo, yun ang kanilang pagkaunawa, isang araw lang tayo nagstay. Ang iba naman hindi isang araw. Siguro 15 hours? Hindi na nakita yung mga itsura nila na Nakita na, siguro siyempre. Alam mo, mag-usap sila ng nakaganon. pumasabi ng mga araw. Di ba, yun? O yun, of course, pero yun sabi ng aya. Okay, magtataka sila. Paano kasi ang feeling nila, di ba, na ganun lang, bahagi lang ng araw, isang araw lamang. Pero kung iisin mo, itsura mo na, bakit na iba na? Hindi na yun. Kasi siyempre, normal sa kanila, hindi sila mag-iisip ng ilang taon. Kasi hindi man nangyari sa kanila sa history nila na wala nangyari na ganung matulog ng ganung taon. Kaya isip nila, normal yung pagtulog, which is one night lang o 24 hours matulog. So parang normal lang ba? Okay ba? Kaya dahil pumasok sila sa yungib sa simula ng araw at nagising sila sa pagkatapos ng araw. Kaya naman sinasabi nila na bahagi lamang ng araw. Diba? Natutulog sila sa simula ng araw, nagising sila sa katapusan ng araw. Kaya ang iniisip nila na bahagi lamang. Yun. Okay? Bakunti lang, kumbaga. Kaya nga, aw ba'da yawm qalu rabbukum a'lamu bima labithtum, o bahagi ng isang araw lamang, samantalang yaong iba naman ay medyo hindi sila tiyak sa pangyayari. Yung iba sa kanila, nagtaka hindi siguro na isang araw o bahagi lang kasi yung mukha mo may balahibo na eh. Naging unggoy na yung mukha mo. Ay, hindi lang ako, pati ikaw din. Parehas tayo. Kaya nagtaka sila sa isa't isa, mga kapatid sa panampalatayang Islam. Kaya tila hindi sila sigurado kung gaano katagal sila natulog. At ang Allah higit na nakakaalam. Pagkatapos ay binaling nila ang kanilang pansin
sa mas mahalagang bagay tulad ng kanilang pangangailangan para sa pagkain at inumin, kaya't kanilang sinabi, fab'athu ahadukum biwarikikum. Now, dito mga kapatid, yung punto nito, kalu rabbukum a'lamu bima labithtum. Yung word na a'lamu bima labithtum, rabbukum a'lam. Ito yung karakter ng isang, sabihin natin, ng isang mananampalataya. Okay? Karakter ng isang tinatawag na ugali ng isang mananampalataya. Okay? Kalu, anong isang sabi niyan? Rabbukum a'lamu bima labithtum. Sinabi, nagsabihin kalo, ang sinabing kalo dito mga kapatid, plural, hindi lang isang tao. Ibig sabihin na divide sa tatlo yung grupo. Unang grupo sinasabi buong araw, pangalawang grupo sinasabi na bahagi lamang ng isang araw, pangatlong grupo ito yung sabi nating tagang tumpak na dapat isagot. Na kung saan kalarabukum a'lamu bima labithtum. Tama ba? Kalo tamang na aya? O kalo rabbukum a'lamu. Sinasabi ng ilan sa kanila, bi rabbukum a'lam. Ang Panginoon ninyo ang higit na nakakaalam kung ilang taong kayo natutulog. Di ba? So, ibig sabihin, mayroon tayong punto dito mga kapatid na ano man yung mga bagay na hindi tiyak, isang gunin natin sa ating Panginoon. Kaya sabi na, Allahu a'lam. Okay? Allahu a'lam. Kasi, pag sinabi mong Allahu a'lam, you got the half of the answer. Okay? Pero mo pwede apply sa exam yan. Sabihin mo, Allahu a'lam ustad. Actually, may mga exam ako natin na sumasagot, Allahu a'lam. Sagot ko rin ang Allahu a'lam sa score mo. Di ba? Hindi mo pwedeng pilosopuhin mo yung yung tinatawag na Okay? Yan ay pang sa mga ibang bagay na pag hindi mo alam ang isang bagay, isang gunin mo sa Allah dahil ang Allah nakakaalam ng lahat ng bagay. At yan ang ugal ng isang mananampalataya. Allahu a'lam, hindi ko alam, ang Allah higit na nakakaalam. Okay? So yun yung mga kapatid, no? Kaya naman, after sila nagtatalo-talo kung ilang taon sila na nag-stay doon sa loob ng kuweba, ibinaling nila yung mas mahalagang bagay. Parang hindi mahalaga kung ang mahalaga buhay tayo. Pero anong mas mahalaga ngayon? Gutom tayo. Okay? Yun yung ating pagbigyan ng tuon. Gutom tayo, kaya naman ay isa sa atin ang bababa. At meron silang daladalang pera. Okay, alam natin yung perang daladala na ay walang iba kundi ay silver. Okay, isang tinatawag na pilak. Okay? Mga antik. Kaya ito'y binaling nila mga kapatid sa mas mahalagang bagay tulad ng kanilang pangangailangan para sa pagkain at sa kainumin. Di ba? Ang ibig sabihin nito, kapag meron tayong diskusyon, di ba? Mas doon natin bigyan ng pansin yung mas mahalagang bagay. Huwag tayong magpakalalim sa bagay na hindi naman kinakailangan. Di ba? Kung ano yung higit na mas mahalaga, yun ang bigyan natin ng tinatawag na pagtuon at pagpansin, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Hindi yung sabi natin mababaw lamang na kumbaga na discussion o kaya pagtatalunan. Kaya dito kanilang sinabi fab'athu ahadukum aw ahadakum biwarigikum hadhihi ilal Madina. Na kung kaya utusan ninyo ang isa sa inyo na daladala niya ang inyong salapi na gawa sa pilak patungo sa syudad. Okay? Patungo sa tinatawag na syudad. Warik. Ang word na warik dito mga kapatid, no? Pwedeng pwedeng warik. Biwarikikum. Oh, yes na. Huwag lang yung title. Warak sa atin, warak ka. Ibig sabihin ng warak ka ay papel. Okay? Yes, barya. Ang warik ka, ibig sabihin yun yung currency ng unang panahon, mga kapatid. Okay? Warik yung tawag. No? Ilal Madina. Kaya ang Madina dito na tinutukoy ay specific na Madina. Kaya kat merong alif wal lam sa Al-Madina. Mapapansin nyo, pag general yung Madina, di ba? Biwarikikum. Biwarikikum ilal Madina. Tama? Yeah, biwarikikum hadhihi. Okay, ilal Madina. Okay. Mapapansin natin Al-Madina ito alif wal lam. Sa kaida ng grammar, pag ang isang noun ay merong alif wal lam, tumutukoy specific na bagay. Okay? Kaya specific na syudad ang tinutukoy doon. Yung syudad na kabilang doon sa kinaroroonan ng kanilang bayan. Okay? Hindi kung anong syudad. Kaya kung walang alif ang Madina lamang, Madina. Ibig sabihin, pangkalahatan niya, hindi tukoy na Madina, hindi tukoy na city.
Okay, kung walang alif wal lam. Yan ang kaida sa pagdating sa tinatawag na grammar, ha? Prinsipyo ng grammar. Okay? Pag walang alif wal lam, ibig sabihin, general speaking, pag may alif wal lam, ay tumutukoy sa specific na bagay. Okay? So pumunta ka, dalhin mo yung pilak na ito, dalhin mo yung pera na ito, kasi yun ang currency noon nila. Pumunta ka doon kasi magbili ka ng pagkain natin, medyo gutom na tayo. Kasi hindi pwede na tayo ang sabay-sabay. Kasi inisip nila, baka hulihin tayong lahat. Takot kasi Oh, kasi nga, syempre, fresh pa sa kanilang isip na sarili hinahabol sila at wanted sila ng haring yaon, mga kapatid, no? Sa panahong yaon. Okay, kaya nga, after that, mayroong tinatawag na babala o pag-iingat. Falyanzur ayyuha azka ta'ama. Ito yung mga gagawin mo, ha? Unang gagawin mo, tingnan mo muna, tingin man mo kung saan sa syudad mayroong mabuti at masarap na pagkain. Di ba? Oh, falyanzur ayyuha azka. From the word azka, ibig sabihin zaki. Ang ibig sabihin ng azka ay dalisay, masarap. Okay? Azka. Kaya ang word na tinatawag na zaka, dyan ang ginamit, zaka. Okay, dyan ang ginamit, mga kapatid, zaka. No, ang zaka na word, na zaka, ang ibig sabihin ng zaka, literally pagdadalisay. Okay? Ayan, magbibigay ka ng zaka para dalisayin mo yung kayamanan mula sa kakurikutan, mula sa kasalanan o namang katulad nito. Okay? Kaya nga, anong pagkain? Maghanap ka ng pagkain na dalisay, masarap, na kung saan magbibigay ng kabusugan o kasapatan sa atin. Malinaw? Kahit ang ibig sabihin ng azka ay pinakadalisay, gaya ng sinabi ng Allah sa ibang lugar, sa ibang aya, walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. At kung hindi lamang sa kagandang loob ng Allah sa mga mananampalataya at sa kanyang awa, sa kanila ay walang sino man na magiging malinis mula sa dungis ng kasalanan, kailanman mula sa kanila. Okay, word na tinatawag na zaka. Kaya nga, superlative ang ginamit dito, azka. Mayroong alif. Okay? Pag may alif, mayroong hamza dito sa unahan, sa isang noun, ay ibig sabihin is mas, yung mas ba, mas dalisay, mas maganda, mas gwapo. Ajmal, mas gwapo kaysa Jamil. Ang Jamil gwapo, pero pag nilagyan ng hamza sa unahan, nagiging mas, mayroong mas. So kaya superlative ang tawag dyan. Okay? Sabihin, pag sa Hasan, ahsan. Pag mo, kawi, akwa. Mga ganyan. Pag may hamza, ibig sabihin, always, superlative ang ibig sabihin, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. Okay? O, kad aflaha man tazakka, dyan nagsimula yung ayon na yan. Sa parehong ugat din, nagmula ang salitang zakah na nagpapaganda at nagpapadalisay sa yaman ng isang tao. Falyatikum birizki minhu falyatalafa. Anyway, lahat ng ito may kaugnayan sa paglilinis at dalisay. Ibig sabihin, kapag lalabas siya, bibili ng pagkain at babalik, sinasabi nila sa kanya na itago ang kanyang sarili hanggat kaya niya. Okay? Tapos natin ang ayon na ito. Bukod sa hahanapin mo yung masarap na pagkain at malinis na pagkain, mag-ingat ka. Yun ang pangalawang habilin. Mag-ingat ka sa mga tao. Kumbaga, huwag kang magpakilala kung saan ka nanggaling at magiging magsubaybay ka. O, para sa ganun, hindi ka mapansin at masundan, at kapag nasundan ka, patay tayo. Okay? Kaya sinabi niya na, wala yush'iran nabikum ahada, dahil baka matuklasan kayo ng nagbebenta at na magiging lantad na malalaman ang hingil sa atin. At huwag niyang sabihin kahit kaninong tao ang patungkol sa atin, dahil katiyakan kapag nalaman kayo ng ating sambayanan, ay paparusahan kayo sa pamagitan ng pagbato at pagpapatayin kayo. Kaya sabi niya, no, wala yush'iran bikum ahada, innahum iyadharu alaikum yarjumukum. Yan ang una. Pag nalaman nila, ikaw, siyempre susundin ka. Pag susundan ka, pag sinundan ka, matutuklasan tayo. At pag natuklasan tayo, patay na tayo. At kapag patay na tayo, wala na. O, kaya bang sinabi na, pag nangyari yan, ang gagawin sa atin, paparusahan tayo sa dalawang bagay. Pagbato. Kasi yan ang sabihin, yun ang pamamaraan ng pagpatay at pagparusa noon, mga kapatid. Rajam. Papatayin ka hanggang sa, babatuhin ka hanggang sa tinatawag na mamatay ka. Oh, yun yung kanilang parusa noong unang panahon, mga kapatid. Okay? Kapag nalaman nila kung nasaan ka. Yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim. Kung hindi ka nila papatay sa pamamagitan ng pagbato, ikaw ay, o tayo ay, babalik nila sa kanilang pananampalataya. Pipilitin tayo na makabalik sa kanilang pananampalataya. Di ba? Kahit paparusahan kayo sa pamamagitan ng pagbabato at papatayin kayo, o di kaya ibabalik kayo sa kanilang relihiyon at mapapabilang kayo sa mga hindi naniwala. Kahit ang tinutukoy nila ay ang mga tagasunod ni Dakyanus.
Yung mga army ni Dakianos, yung king sa panahon na yaon. Natatakot silang malaman kung nasaan sila at parusahan sila ng lahat ng uri ng pagpapahirap hanggang sa mabalik sila sa kanilang dating relihiyon. O hanggang sa sila ay mamatay. Dahil kung sila ay pumayag na pumunta pabalik sa kanilang lumang relihiyon, hindi nila kailanman makakamit ang tagumpay sa mundong ito o sa kabilang buhay. Kaya sinabi niya dito, walang tuflihu aidan abada. So yun ang pinaka-focal point dito, na kapag bumalik ka sa dati mong relihiyon, pagkatapos mong lisanin ito, kailanman hindi ka magtatagumpay. So ito yung lesson sa mga balik Islam, di ba? So, alam mo yung mga ibang mga balik Islam, subhanallah, binigyan lang ng pagsubok ng Allah ng mga kawalan ng trabaho, kawalan ng sabihin natin ng problema sa pamilya, kawalan ng pera, wala na. Bumalik na sa pag-inom, bumalik na sa pagkain ng baboy, bumalik na sa pagsamba sa mga puon, bumalik na doon sa papunta sa Quiapo, no, yung Nazaret. Okay, yung Black Nazaret, pagdating mo sa Baclaran, naging puti yung tinatawag na Nazaret. O ano mang katulad nito? Di ba? So babalik sila, ibig sabihin, babalik sila sa tinatawag dating lang pananampalataya. At kapag ginawa mismo sinabi ng Allah, walang tuflihu abadan. Okay, dahil ibig sabihin walang tuflihu idan abada. Kailanman hindi ka magtatagumpay. Okay? Hindi ka magtatagumpay. So, ang lesson dito sa ayan na ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, una-una, yung pamamaraan ng kanilang pagpaparusa, o isa sa pagbato, hanggang sa mamatay ka. Pangalawa dito, talagang dati, pahirapan. Yung mga sa panahon naon natin, pahirapan mga kapatid, kapag ikaw ay tinangkilik mo yung ibang relihiyon, at tinalikdan mo yung relihiyon na kanilang kinamumulatan, ay ito yung magiging kahihinatnan mo. Okay? Pero binigyan linaw tayo ng Allah at in-encourage tayo ng Allah na anumang pagsubok, kahit pa nasa kamatayan mo nasa harapan mo yung kamatayan, wag na wag mong ipagpalit ang tinatawag na katotohanan. Wag na wag mong ipagpalit ang tagumpay mo sa tinatawag na kabilang buhay, at yun, walang iba kundi mamatay ka na ikaw ay nasa tamang landas, pagsuko at pagdalima sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Di ba sabi ng Allah, wala tamutun na illa wa antum muslimun. Di ba? Malino sa sabi ng Allah mga kapatid, huwag niyong hayaan na bawian kayo ng buhay na maliban lamang kayo ng mga Muslim. Mo, di ba? Tapos nag-aral ka ng Islamic Center, pagdating mo sa Pilipinas, sumakit lang yung purikong mo, no? Sumakit lang yung tinatawag na ano mo, yung ano mo, di ba? Binigyan ka lang ng maliit na pagsubok, naligdan mo na yung Islam. Pagkatapos yung malaman yung pagiging katotohanan nito at pagiging tagumpay mo sana dito mga kapatid, di ba? So kailanman hindi ka magtatagumpay, pero habang may buhay, mayroong pagpaasa. Di ba? So, doon sa mga shoutout, doon sa mga nagbalik, nagbalik sa kanilang dating relihiyon, dahil sa mga pagsubok, then, laging bukas yung pintuan ng Islam para sa inyo, para sa atin lahat, at tangkilikin ito, at ipamuhay, at mamatay tayo na sumasamba lamang sa Allah at kumikilala lamang sa nag-isang dakilang tagapaglikay, walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? So, mga kapatid, sa next ayah, inshallah, sa sunod na Friday, ada na ba? Okay? So, Allah wala bisawab. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, any question? Walang patanong? Sa 19. Yes po. Yeah, next is na 1920, sorry, 21. 1920 kanina. Ang isa 21. Yes. Kayon is 1920 ngayon. Next week is 21. Ha?